May isishare akong kwento na sana ay mapansin at magustuhan nyo. Pero bago po ang lahat, ay pinapaalam ko na po na lahat ng pangalan ng mga tao at lugar na mababanggit dito ay pinalitan ko na para po sa kaligtasan. Magsisimula po ang kwento sa tindahan ng amo ko. Malaki yung tindahan ni Sir Bong. Malapit sa school na dati raw ay tindahan lang ng mga maliliit na laruan na kayang bilhin ng mga bata. Magaling magpaikot ng pera yung mag-asawa kong amo. Kaya lumago ng lumago ang negosyo nila mula sa maliit na pwesto sa gilid ng convenience store. Ngayon ay isang malaking general merchandise na. Mga laruan, accessories, school supplies hanggang sa mga damit at parts ng computer ay meron na sila. Sa dami na ng paninda ay halos hindi na magkasya sa tindahan. Kaya bumili sila ng isa pang pwesto na siyang pinagtatambakan ng mga supplies. Yung nasa tindahan ay mga display lang. Ang mga binebenta talaga ay yung mga nasa bodega. 3 kaming naka-assign sa bodega. Kami yung tagakuha ng mga binibiling item, lalo na kapag mga gamit sa computer. May isang pangyayari na hindi namin malilimutan noon. Magsasara na kami noon. Wala namang gaanong inaayos kapag magsasara na. Magkukwenta at magbibilang lang ng items, tapos uuwi na. Habang naghihintay kami na matapos sa pagbibilang yung mga tindera, tsaka sina Sir Bong, nakatambay lang kaming 3 ni na Arnold at Vincent sa bodega. Nagpaalam si Arnold na mauuna na kasi may lakad pa raw sila ng asawa niya. Ako naman pumunta saglit sa tindahan para magpa-load. Pagpasok ko uli sa bodega, nakita ko si Vincent na nagkakalkal sa lagayan ng mga ballpen. Sinaway ko pa siya kasi baka kako magkandahulog sa sahig yung mga ballpen. Dagdag trabaho pa ang magpulot. Tapos may narinig akong parang lagaslas ng tubig sa banyo. Tinanong ko si Vincent kung nakaalis na ba si Arnold. Hindi niya ako pinansin at tuloy pa rin siya sa pagkalkal sa mga ballpen. Kaya sinaway ko uli. Tinawag ko si Arnold. Sabi ko bakit hindi pa siya umaalis kung may pupuntahan sila ng misis niya. Sumagot siya kaso hindi ko maintindihan kasi nga gawa nung lagaslas ng tubig. Nilingon ko uli si Vincent kasi nayayamot na ako sa kanya. Parang nananadya na lang siyang magkalikot doon. Lalapitan ko na sana kaso may napansin ako, Sir Neb. Parang mas maliit at mataba si Vincent pero kulot pa rin naman yung buhok niya. Naisip ko noon na hindi yun si Vincent. Pero sino? Noon naman bumukas ang pinto ng banyo at lumabas yung amo kong babae. Nakahawak sa tiyan niya at nakangiwi. Bigla raw sumama yung tiyan niya. Paglingon ko uli sa Vincent na nagkakalkal ng ballpen, wala na siya roon. Pero yung mga ballpen, magulo nga ang pagkakaayos. Hindi ko alam kung anong itsura ko noon. Pero ang sabi ni Ma'am ay wag daw akong manakot. Nauna pa siyang lumabas ng bodega kaysa sa akin. Pagkakita sa amin ni Sir Bong ay takang-taka pa sila at tinanong kami kung anong nangyayari. Tinuro lang ako ni Ma'am at sinabing nanggagago raw ako. Noong kinuwento ko yon kina Sir Bong ay nagulat sila. Sabay palang umalis sina Vincent at Arnold dahil may pupuntahan din daw si Vincent. Nangilabot kaming lahat noon. Sino yung 2 nakasama ko sa bodega? First time daw na may ganoong ganap sa tindahan nila. Palagay ko nga ay first time yon kasi matagal na rin ako sa kanila. Ewan ko lang kung ano o sino yung nakita ko. Pero yun na ang una at huli. Sana ay wag nang mauulit.